Ito mga sangkay, full video na aking paggawa ng aking 2 kilong donut. So bali, panoorin nyo na lamang itong ating video simula hanggang dulo nang sa ganun ay malaman mo po kung paano ko ginawa itong ating donut. Unang ingredients nilagay ko ay sa sukal, sunod ay vanilya, at naglagay tayo ng asin. Sunod na natin yung ating powder milk. So bali, nasa description na po yung ating kumpletong sukat ng mga ingredients. At naglagay tayo ng bread improver. At sunod kong ilalagay is yung ating margarine at saka shortening. Next ay tubig. So bali, yung sukat ng ating mga ingredients is nandiyan na po sa ating caption. Puntahan nyo na lamang po. Kung gusto nyo pong gumawa ng 1 kilo ay hatiin nyo lamang po yung mga sukat ng ating mga ingredients. Nandiyan nakasulat sa ating caption. Next step, kapag nalagay nyo na lahat ng ingredients, tunawin muna natin yung asukal at saka yung asin. At ilagay na natin yung ating harina, 2 kilo. Ilagay na rin natin yung ating pampalsa or yeast. At sunod ko naman gagawin is bubuuhin ko itong aking minamasa. So bali, ito nga palang masa natin mga sangkay is gagamitan ko po ng makina sa pagpapakinis. So bali, kung sakaling gusto nyo gumawa ng donut at wala kayong makina, ay pwede naman po kayong gumawa ng donut na mano-mano proseso sa pagpapakinis. Bali, magdagdag lamang po kayo ng tubig dahil yung sukat ng tubig na nakalagay dyan sa description ay para lamang po yan sa masa na ginagamitan natin ng dough roller. At eto na nga, pagkatapos kong mabuo itong aking masa ay gagamitan ko na ng dough roller para mas mabilis sa ating mapakinis. So bali, kung sakaling tayo may dough roller mga sangkay, lalong-lalo na kung maramihan yung ating gawa, ay napakalaking tulong po nitong ating dough roller. Kumpara kapag kayo ay magmamano-mano ay napakatagal po, at bukod doon ay pagod ka po talaga kung sakaling mano-mano proseso lang yung gagawin at marami ang yung mamasahin. At pagkatapos ko nga palang mapakinis itong ating masa gamit ang dough roller, ay diretso ko na po ito cut or putol. So bali, nakadepende na lamang po sa inyo mga sangkay kung gaano kalaking donut ang gusto yung gawin. So bali, dito sa ginagawa ko is 25 grams lamang po yan, at 5 piso lamang po namin yan ibinibenta. So bali, kung sakaling kayo gagawa para pang negosyo, ay wag nyo pong kakalimutan mag-costing mga sangkay ha. Alamin nyo po kung magkano nyo naging puhunan, nang sa ganun ay alam nyo po kung magkano nyo ibibenta ang inyong produkto, nang sa ganun ay hindi kayo malugi, hindi masayang inyong pagod at ang inyong oras. At pagkatapos kong maikat itong lahat ng ating dough sa 25 grams ang bawat isa, ay sisimulan ko ng pagbibilog. So bali, kung mapapansin nyo is wala tayong hurmaan sa paggawa ng donut. So bali, ganito po proseso mga sangkay kung sakaling kayo gagawa ng donut na walang hurmaan. Inuulit ko mga sangkay, itong aking ginagawa is 2 kilo lamang ito. Kung mapapansin nyo mga sangkay is parang napakarami na Kung sakaling kayo gagawa ng pangmerienda, marami sa inyo itong 2 kilo, ay pwede nyo pong hatiin para makagawa kayo ng 1 kilong donut. At ito naman aking pinapalamanan is butchi munggo. So bali, kung magtatanong ka kung paano ko ginawa itong ating palaman ng ating munggo, is nandiyan na po sa ating playlist. Sa full video mga sangkay, meron na po dyan upload ang paggawa ng munggo filling. At kung gusto mo naman, ay pasyalan mo yung aking YouTube channel, Marshall TV din po. At ito na nga, pagkatapos natin mabilog lahat, ay papahinga ko muna bago ako pumunta sa susunod ko na gagawin. So bali, umabot ng 156 pieces itong ating 2 kilong donut. At after 15 minutes mga sangkay is proceed na tayo. So bali, ito yung ating next step. Ayan, kung mapapansin nyo is medyo pinipila lamang natin at lagyan natin sa tray. 15 piraso bawat isang tray. At ito namang isa is binubutasan natin. Ganyan po yung aking pagporma ng aking donut. So bali, itong walang butas mga sangkay is ito yung ating nilalagyan ng palaman. At ito namang ating binubutasan is ito yung donut na sinasawsaw natin sa asukal. At pagkatapos natin magawa ang proseso na ito ay wag nyo kakalimutan paalsahin bago natin isa lang. At ito na nga mga sangkay, pagkatapos natin magawa itong ating donut, ayan, maliliit pa siya. So bali, antay tayo ng mga ilang oras bago natin isa lang itong ating donut. Kung nagustuhan mo itong ating video, ay huwag kalimutan mag-like at share ating video at pakifollow na rin po ng aking page. At after 1 hour and 30 minutes, ito na mga sangkay, sasalang na natin yung ating donut. So bali, sa pagluluto nito, dapat yung ating mantika ay mainit na. At kabilaan po dapat ay papupulahin natin bago natin alisin sa mantika. So bali, ganyan lamang po yung pagbabaliktad mga sangkay. Gumamit lamang tayo ng yan, kung ano ang bagay na meron kayo na pwedeng pambaliktad niya, medyo mahaba na hindi kayo mapapaso ng mantika ha. So bali, inuulit ko, pagluluto nito is papulahin nyo lamang po kabilaan. Pantayin nyo lang para mas maganda po yung pagkakaluto. At eto na nga mga sangkay, aalisin na natin sa mantika itong ating donut. Luto na, so bali palalamigin muna natin bago natin lagyan ng kani-kanilang mga toppings or palaman. At kung nagustuhan mo ang video na to, ay huwag kalimutan mag-like at share ang ating video. At pakifollow na rin po ng aking page para sa iba pang recipe about baking. E pasyalan mo po yung aking YouTube channel, Marshall TV din po, dahil marami nang nakapload doon na recipe about baking. Sana po ay makatulong sa inyo ang video na inyong mapapanood. Thank you for watching mga sangkay. See you on my next video.